I sing this praise for you alone, and once again I worship at your throne. I lift you up, you cover me. A blessed day to all of you among atong mga suki nga tan-aw ani atong programa dinhi sa Channel 19. Gusto lang ko share sa inyo sa patsada kay nga experience namo karong adlaw. Ako mga kauban diri ang isa akong igsuon gyud ni sa sa dugo, igsuon gyud ni sa unod ug igsuon sad ni sa espirituhanon nga pamilya. Ako igsuon nga si Red Padla niya sa akong tuo, akong kauban karon, o ang niasad sa akong wala atong i-welcome kauban po namo sa simbahan, igsuon sad ni sa spiritual family nga Sister Adelfa Aranyo. O bulahan kayo ta karong adlaw kay ang Ginoo munang kalami sa tong Ginoo kay dili bahaw ang iyang mensahe ba. Munang gikan nata nagdako ta sa tinuuhan og sa pagtuo nga pwede rata nga mosimbat ta kada Domingo or kada Sabado depende sa atong namatan. Unya balik-balik pagkahuman nato gawas tapos na. Pero lahi di ay naaman di ay mas lami pa nga pamaagi nga diin ang atong relasyon diya sa Ginoo no kanang buhi gyud kanang vibrant ba, alive gayud kay, and the only way is to have a fresh revelation from God kanang ginatawag nga rema or buhi nga pulong, buhi nga tinapay, di ba ningon si Jesus, I am the bread of life. O ang iyang tubagan ni dito sa pagtintal sa iya sa yawa, human siya fasting sa 40 days, ingnan siya sa yawa, kay gigutom ni bati, gid siya kagutom, giingnan siya sa yawa nga, Diyos ka man ka, himuan ng bato og tinapay, kay nasayod ang yawa, nga gigutom na si Jesus atong panahon na, pero iyang tubag, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong nga mugawas, gikan sa baba sa Dios. Mao nga mga igsuon ang atong mensahe karong adlaw, ang parte sa pagdungog sa pulong, ang pagkaon sa tinapay nga presko nga gikan sa Dios ug mao kanang iyang pulong nga buhi gayud ngadto sa atong mga kinabuhi. O karon ang atong hisgutan parte sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay di ba ang Biblia nagaingon man nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. So, ang pulong, Diyos. Unya, makita nato na sa Juan 1. Unya, dayon sa versikulo 12 o sa 14, makita nato diha nga, sa tanan nga nidawat kaniya, no? Kaniya sa pulong, nga mao si Jesus, kay mao man ang buhi nga pulong, siya gihatagan og kagahom nga mamahimong anak sa Dios, no? Kay ang ingon diha og and the Word was made flesh, ug ang pulong nahimong unod ug nakigpuyo uban kanato, and that talks about Jesus. Nan karon kay patay naman, namatay mas Jesus gilansang sa cross. Patay na ba ang pulong? Dili. Buhi gihapon hangtod karon, nagpuyo na sa atong kinasuluran. Kitang nagdawat ug nagtuo kang Jesus, di ba? So karon ang atong hisgutan ang parte sa pagkaon sa buhi nga tinapay, and that is to hear from God, no? Kaysa diyang madungga nato ang pulong, kana mo'y maghatag og kinabuhi sa atong mga kalag, atong mga espiritu. So atong basahon karon hangyoon nako si Sister Adelfa nga magbasa sa Juan 10, sugod sa 1. Sige, Sister Adelfa, ikaw basa ko no be? Sultihan ko kamo, ang tao nga dili mo agi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, ug mukatkat hinuon sa laing bahin ini, kawatan og tulisan. Apan, ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa purtiro aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inig tawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan.
og mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan, dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Amen. So dinhi nato makita no nga ingon si Jesus. Si Jesus man ning nakigsulti ani sa John 10 no. Ingon pa siya hibaw-an niya ilan niya ang matag usa ka ngalan sa iyang karnero. Kung mag-alima siguro ta og kahayupan, di ba atong mga paborito sama sa iro. Kung naakay naman tay ila kauban simbahan nga na siya iro na pulo ka buhok, na siya ngalan kada isa, di ba? Bawaan niya ang ngalan kada isa. So mapicture ko sad nga inani po di ay ang sa Israel. Ang atong Dios nga maoy atong magbalangtay, maoy shepherd. Kaila siya sa kada isa sa may pangalan. Para atong Sister Sini ba? Na siya dagang iro. Pero kada isa ila man niya na ay pangalan. Inana po di atong Diyos Amahan. Nga kada isa sa ato, doon na tayo ngalan. Ikaw, ingnan ka, tawagon ka sa Ginoo, Redentor. Ug makadungog ka. Kay matod pa diri, and they hear my voice. O, makadungog ta. Yes, Sa dihang amen. mo tawag ang Ginoo sa ato. Sa ato pa, ang Ginoo, si Jesus niingon nga ako ang maayong magbalantay. Ang akong mga karnero hibaw-an ko ilang mga ngalan. Og ako magatawag kanila og sila makadungog og mamati kanako. Yes. That means dili lang di ay ang mga pastor, mga arsobispo, santo papa maoy makadungog sa tingog sa Dios, di ba? Kay si Jesus naman gyud nagsulti di ani nga siya makigsulti di ay siya sa ato. Na naanad lang ta kay naamang guy uban pud nga tinuuhan nga moingon nga ayaw mo abris inyong Biblia kay makabuang, di ba? Si Mami doy kadumdum ka sa una. Unsa ingon ni Mami sa ato nga giingnan ko no sila ayaw mo basa sa Biblia kay makabuang. Kami ra ang pwede mo basa ug kami mo tudlo sa inyo. Pero si Jesus na mismo niingon nga ang akong mga karnero ilan nako sila, I know them by name. Di ba? Matod pa niya? Ila ko sila sa ilang ngalan. Sa ato pa, mudil siya sa kada isa sa ato. Mauna nga, mga igsuon, gikan pa mi, nag-prayer mi karon kuyog ni akong magulang, si Redentor, Sister Adelfa, nakabati gid mi ganiha sa Ginoo, di ba? Amen? Yes, amen. Nakabati mi. Pero karong adlaw nga prayer namo, ang mensahe para gid sa akong magulang kang Redentor. Gwapo kay mensahe og mga saad ngadto sa iya. Ug diha na mo makita, kamay manggod ni Sister Adelfa, gaipasahi gyud namo dunay isa ka adlaw sa isa ka semana nga paabot lang gyud mi sa Ginoo. Maminaw lang gyud mi sa Ginoo. Kay daghan sa ato, gatuot ta nga moingon nga mainampuon lagi na siya. Kay ngano? Ug magrosaryo baya ang isa ka tawo dugay kay mahuman. Nagtuo na din siya nga pag-ampo na to. Pero ang gusto sa Ginoo nga pag-ampo unsa, prayer is communication. Ang communication is two-way gyud na. Dili pwede nga pare sa radyo nga makadungog lang tas radyo, unya ang taga-radyo di makadungog sa ato. Sama ani karon ni Amis Telebisyon, nagsulti mi ninyo. Kamo nakadungog nakita mo namo pero di mi kadungog unsay gilibak ba mi ninyo diha o ningon ba mong sakto. Wala tay two-way communication, but prayer is two-way communication. Mauna nga kaming Sister Adelfa karong adlaw nagsugod ning ako igsoon nga gatampo sa amo si Red. Tampo. Ang among gabuhaton, magdaig lang sa Miss Ginoo, muawit mi. Ngano muawit sa mi una? Kay ang Biblia nagaingon nga He is enthroned in the praises of His people. Na unsaon man namog kadungog og sulod sa presensya sa hari, kung di namo siya ipalingkod sa trono diha sa among mga pagdaig, mao nang muuna gyud mi with praise. Unya mga igsuon lami kayo ang Ginoo ngano sa among experience Sister Adelfa pila na ka bulan tuig na og karon si akong brother si Redentor nagsugod na pud og experience ni ani nga kana bitawng bag-o kami Sister Adelfa sobra tuig na siguro mi nga amo nang gabuhaton. Wala gyoy adlaw nga pareho
na ay panahon nga makigsulti ang Ginoo pinaagi sa iya. Siya mo'y paghuman na mugdahig, kalit lang siya na siya isulti, unya naay pagampo nga siya mo'y ipalid sa pagampo. Naay panahon nga ako, naay panahon nga pabrimis Ginoo sa Biblia kay makigsulti ang Ginoo sa amo pinaagi sa written word, sa logos, no? So mga igsuon, tungod nga amo na nang naabta na sinati, unya lami kaayo, the more mi nga nahigugma sa Ginoo, the more mi nga gapangita sa panahon, ga-look forward mi anang panahon nga magpaabot mis Ginoo kay ngano, presko gid pirmi ang Ginoo. Dili bitaw usahay, no, dili man sa pagpanaway lugaon sa, pero usahay adto simbahan. Predictable kayo ba na amang goy programa bawaan nato opening prayer. Pag human sa opening prayer na ay basahon ang word, no? Human sa basa sa word, praise and worship dayon, bibong kanta. Pag human sa praise and worship, wali ang pastor or ang pari. Pag human sa wali, ipasa dayon ang offering plate. Pero mga igsuon, bawaan nato kada service in ana gyud. Pero mga igsuon sa amo, kanang among gipasahi nga adlaw kaming duha sa una karon tulo nami, moabot man panahon mo daghan na ta. Amen. Amen. Paabot gyud sa Ginoo, among gabuhaton, paabot gyud, di ba? Yes. Unsay imong madumduman sa atong experience nga makaingon ka nga di gani na ako ni ibaylo sa uban ako nga experience, kanang naaba kay madumduman nga time nga lahi ba siya sa atong kanang kita gani ilabinag ka na magampo ta para sa taga jail. Di ba, no? Lagi. Akong experience ani sa diha nga magsugod nami sa mambulaton sa Dios. Kami ni Sister Wawa. Dili masabot ang akong ikasulti, dili na ako describe ug unsa ang kaayo sa Dios sa among matag usa ka kinabuhi. Sa diha ang magasugod na mosulod nami sa presensya sa Dios. Ang among magabation, daw galangoy kami. Amen. Galangoy kami sa presensya sa Dios. Amen. Tinuod. Mura kami ug galupad diha sa panganod. Amen. Nga Dami kayo. dili masabot nga gusto namo nga gakson ang Dios. Gusto namo siya nga bisag sa sidsid na lang sa iyang sinina makakupot Hawid. ug makahawid kami. Kaysa diha nga ang presensya niya musunop sa among kasing-kasing, mupuyo sa among matag usa ka kasing-kasing. Ang among matag usa ka kaugalingon, among madinay. Dili nami makaila sa among kaugalingon ug kinsa ako ug kinsa usab si Sister Wawa. Tungod sa iyang presensya nga gidilaab sa mas kalayo nga walay pagkapalong. Amen. Sa mga igsuon ko, sa experience ko, sa akong kinabuhi, nga gipaghiusa ang among duha ka espiritu ni Sister Wawa. Amen. Dili kabayran sa millions, Amen. billions, Amen. trillions ang akong pagkasinati ug unsa kamayo ang Dios. Ingon ana, ma'am, Lagi. ang akong experience. Mao na nga. Grabe. Tungod kay lami man kay, di ba kung naatay makit-an nga maayo nga mga butang, i-share ta man gina sa atong mga minahal. Kung nakakita kintahay ta og uy naidaghang kuan dito, naidaghang kwarta o naidaghang bulawan dito, imbitaron ta man gyud ang atong mga pamilya ug minahal sa kinabuhi kay ato i-share, di ba? Mao na nga sa among nabatian, gusto nako pud mabatian ni sa akong mga igsuon sa unod ba, fleshly brothers nako, ang mga igsuon lugar nako sa akong mga ginikanan. Mao na nga kani si Redentor, una man gini siya nga nagkuyog-kuyog nako diha sa simbahan. Siya po'y akong una nga gusto nga kabahinan aning among nakaplagan kay katong gimension ni Sister Adelfa kaganiha nga sa dihang makaabot na mi diha sa presensya sa Ginoo, murag giganoy na mi diha na nami lutaw-lutaw na mi anang presensya. Mao na ang gina-describe sa Biblia nga secret place of the Most High. Mao na ang akong gituuhan nga most holy place kay ngano sa unang panahon
only the high priest can enter there. Pero I dare say and I believe in my heart nga kana siyang lugar gakasudlan namo na sa panahon nga mo set aside mig panahon nga ang amo ra yung focus is just to wait upon the Lord. Maura gyud na. Maura gyud na kanang he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Gwapo kayo na nga pagbati mga igsoon. Kay dihang panahon na tanan nga mas makita namo in a better perspective ang sitwasyon sa among kinabuhi. Daghan sa ato mo tampog prayer meeting. Mo daghan biya ang prayer meeting, mo attend sa prayer meeting basta naay daghang kalamidad. Amen ba? Amen. Di ba kabantay ka? Amen. Pag sa panahon nga grabe atong baha-baha diri, ni daghan ang manulod sa simbahan ba? Sa tanang klaseng simbahan. Kay ngano, tanan tao muduol balik sa Ginoo kay kalamidad ba anak. Man dili na siya ingon nga kanang tao ang nagbuhat ana. Dios ang nagbuhat ana, ang nature mo nagbuhat ana. Ang kalamidad nga nahitabo sa ato paningil na sa matud pa nila nature nga atong giabusuhan ang kalibutan maunang nagbaha-baha na. Pero inig baha-baha aha padulo ang tao, muduol sa tao, di ba? Munang daghan din mga tent sa mga prayer meeting. Kay ngano didto mangayo sa Ginoo og tabang. Pero mga igsuon, sa among experience, Sister Adelfa, og nasugdan na pod karon sa akong igsuon nga si Redentor, sa dihang naaka, dihang dapita, murag di nakagusto mo hawa, di ba? Di nakagusto mo hawa. Amen. Pwede nimo i-share unsa imong gibati ka ganiya? First time man gid nimo. Ang akong gibati ganina, mura ko og tuok. Kay kahilakon ka man siguro, no? Naghilak yun ko. Naghilak gid ka. Mo tong ang nabati na ako ganina, dugay kayo nabati na ako ang presensya niya. Amen. Hallelujah. Di man sila ka mo hilak kung dili ka hikapon sa Ginoo kay ka pamatso-matso nimo. Matso kayo niya kung magulang. Pero ganiha nakita na ko gid siya nga di ko kabantay sa imo kay ako I was also on my own. I was also crying with joy in the Lord, no? And then I was interceding for Mrs. Empedrad kaganiha katong pagilak na ako. I was interceding for Mrs. Empedrad kay ugma ra ba magkuyog man ta sa iya sa iyang dialysis. Pero sa dihang nibakod na ko gikan sa pagluhod, nakita na ko akong igsuon nga murag reddish ang iyang mata. Pero gahilak ka, pero unsa imong gibati ka, guol o kalipay o na-touch ka? Unsa man? Na kuan ko na murag natandog ko. Natandog ka? Kuda ko gituklo. Di ay? Lahi po nga klase ba? Tungod sa presensya. Pero lami imong pagbati. Yes. Lami imong pagbati. Mao na mga igsoon, makaingon lang ka gapang hilak, amo tubag pa baka akong mata kay grabe man akong hilak ganyan ko nga muapirta sa TV unya disguapa ta. Pero sige lang kay ngano para sa ako pareha bitaw ni Moises. Sagikan siya sa presensya sa Ginoo ang mga tao biya nga sa Israel dili gusto mo atubang kang Moises ngano hayag kay ang naong. Tungod kay naay reflected nga himaya sa Ginoo naa sa naong ni Moises. Namo na lang nay akong saligan nga Ginoo imong reflected glory ang makita sa mga tao dili ako kundi ang imong himaya mo'y makita sa tao. Mo to mga igsoon nga sire dili ni plano di ni mo hilak diri atubangan sa inyo di as TV nga kung buto na ang lalaki nga maghilak in public murag ulaw na, di ba? Sa atong tinuuhan ba pamatso-matso society nato. Pero nakita ninyo bisan sa iyang pag-share sa iyang testimony karon gapula-pula pa iyang mata kay gibati niya ang lahi pud tong iya ako ka kuan na no ang Ginoo lahi-lahi gid ang pagdil no. Nga mura kuno siya anak ko murag nahuot ni tuok yang diri pero naay kalipay iyang kasing-kasing kay nabati gid niya ang presensya sa Ginoo. Ganiha nga ni kunsad sa amo. Tulo ra may kabuok. Amen. Yes. Pero tinuod yun na ingon sa Biblia, where two or three are gathered together in my name. Kay ganiha, amo yung giset aside karong adlaw nga nagpaabot mi sa Ginoo, nga mukunsad, manglihok ang Ginoo sa among taliwala. Naman ang Ginoo sa ato, kay saad man niya nga, mupuyo siya sa ato. Pero nang lihok siya sa among tulo adtong panahon nga gibati namo ang iyang presensya nga anang panahon na rabano bisag unsa ka bugat sa problema wala man daghan man problema ako daghan kay kog problema ba dagko kay kog problema
Sister Adel pa na po ni siya problema. Si Red, akong brother na po ni siya problema. Pero sa dihang mo makasulod ka anang balaang dapit nga mabati ni mong presensya sa Ginoo. Di man ingon nga malimtan pero makit-an nimo ang imong problema nga gamay kay siya kumparar sa kadak-on sa Ginoo. Sa dihang si Pedro, Amen. gitayog na sila, ang ilang gibalud sila, nahadlok sila. Wala si Ginoong Hesus kuyog sa ila sa sakayan. Pero sa diyang gitayog na, kita sila sa unahan ay galakaw sa tubig. Hadlok sila, abi nila, kalag, mamatay na gyud ta kay kita na tagkalag na galutaw-lutaw ibabaw sa tubig. Ingon si Ginoong Hesus, makita nato na sa Mateo 14, ingon si Ginoong Hesus, ayaw mo kahadlok, ako ni. Mga igsuon, ang problema sa kinabuhi, si Ginoong Hesus na ang nagpadala. Muna niingon siya, ayaw kahadlok, kay ako na ni, dili ko kalag, ako na ni. Sa matag bagyo sa atong mga problema, naa si Hesus nga, sa atong kahadlok, abi natog, wala na, may ngayabo na ta, naa di si Hesus galakaw, padulong sa ato. Sa dihang si Pedro niingon, kung tinuod ka ikaw na Hesus, palakwa ko, nakigkasado ba si Pedro kang Hesus? Kung ikaw na Ginoong Hesus, palakwa ko ibabaw, sama nimo, kay kita man niya naglakaw ibabaw sa tubig si Hesus. Yun siya, kung ikaw na palakwa ko ibabaw diha, ug tuod man, ingon si Hesus, ali nga ri, lakaw. Sa dihang makadungog ta, ang Ginoo nagsulti, dali, lakaw, come. Amen. Ni-act si Pedro sa word sa Ginoo. Maunang, my sheep hear my voice. Ang akong mga karnero, makadungog sa akong pulong. Nakadungog siya sa ingon ni Jesus nga, come, naglakaw siya sa ibabaw sa iyang problema. Lakaw siya sugod sa ibabaw sa tubig, nga balud kayo. Pero mga igsoon, sama ragod pud nato, tanan, pareha man tatanan iagi ani, iagi ko ana. Sa dihang murag, muundang ta sa itong pagtutok dito diretso kang Jesus. Mutanaw na ta sa itong problema, sa dagkong balod sa itong kinabuhi, unlod gyud ta. Amen. Kay si Pedro nagsugod siya, basahan niya Mateo 14. Sugod siya unlod. Pag sugod niyang unlod, ang kalami lang. Imbis mulangoy siya balik sa sakayan niya, ang iyang unang gibuhatin siya, Ginoong Hesus, luwas ako. Mauna isa ka advantage. Amen. Sa dihang nakailata sa atong Ginoo, pagkalunod nato kay murag guy Lord, mga igsoon, kumpisal ning ako. Karon tuiga niingon na gyud ko na Sister Adelfa kay ka prayer partner ko man gyud ni ingon, pirmi gyud ko moingon nga, Lord, gikapoy na biya ko, gikapoy na ko Lord kanang bugatan na gyud ko kay ni prangka ko sa Ginoo. Mao nang panahon na nga ako nasugod og unlod. Pero aha ko nangita og tabang didto sa Ginoo. Muna mga igsuon, sa wa pa nitapos ang year 2009, gihatagan ako niya og hinay-hinay nga solusyon sa akong problema nga gibug-atan ko. Muna mga igsuon, importante kayo makadungog ta sa pulong sa Ginoo kay mo ni makapabuhi nato. Munang man shall not live by bread alone, Matthew 4, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Na gani pulong i-release sa imo, act on it. Pag ingon bitaw ni Jesus, dali, lakaw, umari ka. When God tells you to go to Davao, go. Because where God guides, He will provide. Amen ba? Amen. Amen. So, Amen. mga igsoon, ato yun ang hinumduman nga ilabi na sa pagkamatay na ni Ginoong Hesus dito sa cross, ningon siya, it is finished. Pagkawala na sa iyang espiritu, nagbulag na iyang espiritu sa iyang lawas, namatay na siya. Di ba mabasa na to na sa Biblia, nagdakong linog ug ang templo, ang baga kayo nga tabil that divides the Holy of Holies from the outer court. Gisi from top to bottom. Yes, amen. Symbolic na siya, nga abri na, kaysa una high priest ray pwedeng musulod dito. Unya ang high priest kinahanglan sad siya maglimpyo sa siya iyang kaugalingon didto, magbuhat sa siya iyang kaugalingon nga offering. Yes. Para nga iya pong paulaan og dugo ang iyang kaugalingon sala, ma-sanctify siya ahal siya mosulod didto to intercede for the people of Israel. Pero sa pagkamatay ni Jesus, unsa gibuhat top to bottom, symbolic nga bisag kinsa sa ato
makasulod na sa Amen. presensya sa Ginoo. Amen. Mao nang gusto namo nga ipaambit diya sa inyo. Yes. Kaming tulo pirmi na may kasulod sa presensya sa Ginoo. Amen. Pero kinsa man mi, high priest mi, dili ordinaryo raming mga tao. Mga igsuon, gamay naman tag panahon. Dili tanan ang gitagaan og kagahom nga mosulod sa presensya sa Dios Amahan nga balaan. Kay si Esther bitaw sa diyang giinan siya Mordecai adto ara ng hari kay ipapatay kuno ang mga Hudiyo. Ang kaliwatan unsa ingon ni Esther nga ingna akong uyuan si Mordecai nga di ko basta-basta kasulod sa presensya sa hari. Kay kumusulod ko sa presensya sa hari nga wala ko gitawag, pwede ko niyang ipapatay. Gawas kung iyang ituyod ang iyang scepter, meaning nga okay ra ni, pwede ning dili ipatay. Sa ato mga igsuon, dili tanan tao automatic makasulod sa presensya sa Ginoo. Ngano? Tungod sa sala. Matod sa Isaiah nga your sins have separated you from your God. The only way we can come to God's presence is to use dalan. Kinsa ang dalan? John 14:6. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So pasensya na lang sa uban nga wala gatuo kang Hesus kay wala gyud. But then again, ingon siya sa pinadayag 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come into him and sup with him and he with me. But pasabot, kadto gi-address to siya sa kasimbahanan. But pasabot, naa kay relihiyon, it does not follow. You can enter into the most holy place. But, nangimbitar ang Ginoo, gusto ko muuban kanimo. And once you do that, John 1, no? As many as received him, to them he gave the power to be called the sons of God. So kung anak na ta sa Dios, apil na ta na makasulod sa iyang most holy Amen. place Yes, anytime kay anak ta sa Ginoo. Amen. Ang anak sa hari dili kinahanglan manuktok nga mananghid sa cordon sanitaire nga pwede ba kumusulod sa akong amahan, dili. Kung anak sa hari dagan-dagan na siya sa sulod. Dili makapugong ang mga cordon kay ngano anak sa hari na. Pagkakita sa hari siyang anak, uy anak, ali welcome. Muna mga igsuon, tagaan ta mo katong wala pa. Say this prayer. Say this prayer. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagpalansang sa krus. Pagbayad sa akong sala. Imbitaron ko ikaw nga mosulod sa akong kinabuhi. Dawaton ko ikaw nga mo'y akong manluluwas ug akong gituuhan nga sa imong pagpalansang sa krus. Imong gibayaran akong sala, pasaylo ako sa akong mga sala. Sugod karong adlaw, ikaw na mo'y maghari sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa kaluwasan nga libre nga akong dawaton karon sa ngalan ni Hesus. Amen. Inanara tingali dili ang uban nga murag wa mo kasabot adto on your own unya kanang kamura isa ing Ginoo kung tinuod to musunod ko gidawat nako nga nakasala ko. Imbitaron na ako ikaw, Hesus, nga maoy maghari sa akong kinabuhi. Luwas sa ako. Ana ra ka simple. Wa naman tay panahon. Say goodbye sa atong mga televiewers, sister. Imbitara sila sunod semana. Amo mong imbitahon sa sunod nga mo anime dinhi aron mo pabatin usab kami sa among madunggan diha Ikan sa sa Ginoo. among bulaton diha sa Ginoo. Amen, amen. Amen. Ikaw, Red, say, pasalamat lang sa ilang Salamat kami sa ilang panahon. o Panahon. panahon nga among gi Google din ni sa istasyonan o God bless us all. God bless us all. Amen. In Jesus' name, amen.